ngayon, hatid sa iyo nitong ang isang nakakapanabik na anime, isang anime na hindi ka panipaniwalang makabuluhan. Ang kwento ay umiikot kay Toru. Siya ay isang walang awa, mataas na rank na miyembro ng pamilya Sakuragi. Si Toru ay binansagan na Demon of Sakuragi dahil sa kanyang agresibo at walang emosyong personalidad. Sa puntong ito, masyado nang lumayo si Toru sa kanyang pag-uugali. Kaya nagpa siya ang amo ng pamilya Sakuragi na parusahan siya. Inatasan niya si Toru ng isang mahirap na gawain. Dapat alagaan ni Toru ang anak ng amo. Mula sa sandaling ito, kailangang matyagang matutuhan ni Toru kung paano maging banayad para pangalagaan si Yaika, isang tahimik at sensitibong batang babae. Sa gayon ay nagsisimula ang nakakatawa at nakakaantig na paglalakbay ng pagbabago ni Toru. Asahan natin ito kasama si Tong. Toru ang pangalan ng binatang ito. Si Toru ay isang Wakagashira ng pamilya Sakuragi. Ipinakilala siya bilang isang marahas at cold-blooded na tao. Madaling pinabagsak ni Toru ang mga kaaway sa isang iglap, at ang palayaw niya ay ang Demon of Sakuragi. Ang lalaking nasa sasakyan ngayon, ang pangalan niya ay Sugihara. Si Sugihara ang pinuno ng mga kampon ng pamilya Sakuragi. Nag-aalala siya sa mga kilos ni Toru dahil hindi sinunod ni Toru ang utos ni Kazuhiko. Si Kazuhiko, ang amo ng pamilya Sakuragi. Bagamat nakilala ni Kazuhiko ang mga kakayahan ni Toru, sa pagkakataong ito, binigyan niya si Toru ng hindi inaasahang gawain. Si Toru ang mag-aalaga sa anak ng amo. Ang pangalan ng babae ay Yaika. Naniniwala si Kazuhiko na kakayanin ni Toru ang anumang bagay. Ngunit ang kulang kay Toru ay isang pakiramdam ng responsibilidad. Sa pagkakataong ito, habang inaalagaan ni Toru si Yaika, isang bihirang pagkakataon para sa kanya na matuto ng responsibilidad para sa lahat ng kanyang mga aksyon. Sa tingin niya ay magiging mahirap itong misyon. Palihim na nagmamasid si Sugihara mula sa labas. Nagulat siya sa imposibleng gawaing ito. Sa sandaling iyon, bigo si Yaika dahil hindi niya tiyahin ang kanyang tagapag-alaga, ngunit sa halip ay si Toru. Ang pag-aalaga sa isang tao ay napakahirap para kay Toru. Biglang napansin ni Sugihara kung gaano kakulat si Toru. Inaasar niya si Toru kasi nakakatuwa. Hindi inaasahan ni Sugihara na mahihirapan si Toru sa isang batang babae. Sa sandaling iyon, hindi madaling pinatawad ni Toru si Sugihara. Kaya't itinali ni Toru ang kanyang buhok, na nagpahiya kay Sugihara sa paghihiganti ni Toru. Sa huli, binigyan ni Kazuhiko ng babala si Toru. Mas mabuting huwag na siyang gumawa ng anumang gulo na may kaugnayan kay Yaika. Habang papunta sa paaralan, sinubukan ni Toru na simulan ang pakikipag-usap kay Yaika. Ngunit siya ay nananatiling ganap na tahimik. Sa sandaling iyon, dalawang kainahinalang estranghero ang lumitaw mula sa likuran. Magkaaway pala sila ng nakaraan ni Toru. Sa ngayon, nagpaplano ang dalawa na salakayin si Toru. Gayunpaman, napansin agad sila ni Toru, kaya gumawa siya ng paraan para makaabala kay Yaika. Kasabay nito, mabilis na pinalabas ni Toru ang dalawang estranghero. Ngunit hindi maintindihan ni Yaika ang nangyari, na ikinagagalit niya. Palihim na tinitingnan ni Yaika ang isang misteryosong papel sa kanyang silid. Biglang pumasok si Toru mula sa labas, dahilan para dali-dali itong itago ni Yaika. Sa kalaunan, napansin ni Toru ang isang bagay, ngunit hindi niya alam kung ano ito. Sa sandaling iyon, binibisita ni Konami si Yaika bago magtrabaho. Siya ang tita na nag-aalaga kay Yaika noon. Kaya pagkatapos makita ang kanyang tiyahin, naging masayahin muli si Yaika. Pero pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa normal ang ekspresyon ni Yaika. Naging curious si Konami sa malungkot na mukha ni Yaika. Gayunpaman, hindi alam ni Sugihara o Toru ang dahilan. Dahil sa tuwing kasama ni Konami si Yaika, parang lagi silang masaya na magkasama, kahit na hindi magaling maglabas ng emosyon si Yaika. Bago pumunta dito, inihanda ni Konami ang paboritong ulam ni Yaika. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita si Yaika ng malungkot na ekspresyon, kaya hindi sigurado si Konami sa nangyari sa kanya. Sa sandaling iyon, maaaring may naramdaman si Toru. Si Yaika pala ay lihim na nagtago ng imbitasyon sa pagpupulong ng magulang ng guro noong umagang iyon, ngunit hindi nila alam ang dahilan kung bakit. Pagkatapos ay ipinahayag ni Konami na nakatanggap din siya ng ganoong imbitasyon mula kay Yaika noong nakaraan, ngunit hindi siya nakadalo dahil abala siya sa trabaho. Kahit na walang sinabi si Yaika, napansin ni Konami na tila malungkot siya. Maya-maya, naintindihan na ng lahat ang nangyayari, kaya nag-isip silang dalawa ng plano para siguraduhing hindi mabibigo si Yaika. Sa paaralan, pakiramdam ni Yaika ay naiiwan dahil lahat ng mga kaklase niya ay kasama ng kanilang mga magulang. Biglang sumulpot si Toru sa tabi niya, nagulat siya.
Nagbulungan ang mga tao sa paligid nila tungkol sa itsura ni Toru, na ikinahihiya niya. Pero bumuti na ang mood ni Yaika noon. Kinagabihan, napansin ni Toru si Yaika na nakatayo sa harap ng silid ng amo. Gusto niyang bigyan ng regalo si Kazuhiko, ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin. Sa sandaling iyon, taos-pusong pinalakas ni Toru si Yaika. Lahat ng ginawa niya ay magdudulot ng kagalakan kay Kazuhiko. Salamat kay Toru, matagumpay na nagbigay ng regalo si Yaika sa kanyang ama. Naalala ni Toru ang mga plano nila ni Konami kaninang umaga. Biglang nagpasalamat si Yaika sa kanyang ginawa. Kinabukasan, ibinalita ni Kazuhiko na bibisitahin niya si Miyuki. Si Miyuki ang asawa niya. Siya ay kasalukuyang nasa ospital pagkatapos ng isang malubhang aksidente. Kamakailan lamang, nalaman ni Kazuhiko na may mga nanggugulo sa paligid ng ospital. Maling sinasabi nilang bahagi sila ng pamilya Sakuragi. Nakakainis ito kay Kazuhiko dahil sa pagiging katawa-tawa nito. Kaya inutusan niya sina Toru at Sugihara na pangalagaan ang sitwasyon. Nang gabing iyon, nagmasid ang dalawa sa paligid. Di nagtagal, natuklasan nila ang malilim na gawin ng ilang estranghero na nagpapanggap na yakuza. Sa kalaunan, nalaman ni Sugihara na ang mga impostor ay isang grupo lamang ng mga baguhan. Tinanggap sila ng may pera. Sa puntong ito, hindi pa rin alam ni Toru kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito dahil marami siyang kaaway. Sa ibang araw, nagkakaroon ng pagkakataon si Yaika na lumabas kasama ang grupo ni Toru. Lumalabas noong nakaraang araw, inimbitahan ni Yaika si Toru sa isang fireworks festival sa unang pagkakataon. Kaya syempre, nag-oo agad si Toru, at pansamantala niyang itinigal ang paghahanap sa mga impostor para makasama sila ni Yaika. Habang naglalakad, napansin ni Yaika ang isang cute na maliit na teddy bear. Mabilis itong kinuha ni Toru at ginawa ang lahat para mapanalunan ito. Matapos ang lahat ng kanyang pagsusumikap, sa wakas ay natanggap ni Yaika ang teddy bear na kanyang minamahal ng may malaking ngiti. Masaya silang tatlo. Nang oras na para manood ng fireworks, umaasa si Yaika na makakasali ulit siya sa susunod. Sa sandaling iyon, sina Toru at Sugihara ay sumang-ayon. Pagka-uwi nila, nakatanggap si Sugihara ng ulat tungkol sa mga impostor. Sakto namang dumating sila ni Toru sa pinangyarihan. Mabilis nilang nahuli ang dalawang impostor. Sa panahon ng operasyon, naisip ni Toru si Yaika, kaya pinabayaan niya ang mga impostor. Nagulat si Sugihara na pinayagan sila ni Toru na makatakas. Pag-uwi nila, iniulat ni Toru kay Kazuhiko na natapos na niya ang misyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Toru si Yaika na natutulog sa kandangan ni Kazuhiko. Inihayag ni Kazuhiko na hinihintay ni Yaika si Toru na bumalik. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Toru na naging bahagi na siya ng buhay ni Yaika. Kinabukasan, habang kumakain ng cookies ang dalawa, biglang naging curious si Yaika sa nanay ni Toru. Dahan-dahan siyang tumugon. Ang ina ni Toru ay isang mabait na babae. Gayunpaman, nalito si Kazuhiko sa biglang pag-usisa ni Yaika. Huling bumisita si Yaika sa kanyang ina ay noong siya pa. Laging umiiyak si Yaika sa tuwing nakikita niya ang kanyang ina. Kaya simula noon, hindi na siya hinayaan ni Kazuhiko na makita siya ni Yaika. Biglang binuksan ni Yaika ang pinto at pumasok sa kwarto. Napaluha siya matapos marinig ang usapan nila. Sa sandaling iyon, lumapit si Toru upang aliwin siya. Ngunit sa labas pa lamang ng silid, narinig ni Toru ang taos-pusong iniisip ni Yaika. Palaging malungkot na ekspresyon ng suot ni Kazuhiko kapag bumibisita kay Miyuki. Pero hindi pa rin nagigising si Miyuki hanggang ngayon. Sa pagkakataong ito, malumanay na kinausap ni Toru si Yaika. Napagtanto niya na laging hindi naiintindihan ni Yaika si Miyuki. Akala ni Yaika ay galit si Miyuki sa kanya dahil susubukan niyang kausapin at hawakan ang kanyang kamay. Ngunit hindi na sumagot si Miyuki. Malumanay na ipinaliwanag ni Toru ang katotohanan, at sinsero niyang inaliw si Yaika. Salamat sa malumanay na mga salita ni Toru, sa wakas ay naunawaan ni Yaika. Dahan-dahan siyang tumakbo palabas ng kwarto at humingi ng tawad kay Kazuhiko. Talagang gustong makita ni Yaika ang kanyang ina. Sa katunayan, mula nang maaksidente si Miyuki, hiniling niya kay Toru na alagaan pareho sina Kazuhiko at Yaika. Kaya palagi niyang ginagawa ang kanyang makakaya. Oras na para matulog si Yaika. Gayunpaman, nagulat si Toru sa papuri ni Yaika. Nagulat si Toru dahil ito ang unang pagkakataon na may tumawag sa kanya na mabait. Ngunit ang bawat uri ng pagkilos ni Toru ay lubos na pinahahalagahan ni Yaika. Sa pagkakataong ito, si Toru ay nagsimulang seryosong magmuni-muni sa kanyang sarili. Dumating ang araw para bisitahin ni Yaika ang kanyang ina. Sa harap ni Miyuki, humingi ng tawad si Yaika sa mga pagkakamali niya noon.
Dahil araw-araw ay sinusubukan ni Miyuki ang kanyang makakaya. Samantalang si Yaika ay hindi masyadong pinansin iyon. Umaasa siya na kapag nagising si Miyuki, marami silang makakausap at makapagbabahagi ng mga bagay na hindi nila alam sa isa't isa. Lahat ng tao sa paligid ay naantig sa maturity ni Yaika, at mayroon siyang isang espesyal na regalo na inihanda para kay Miyuki. Guhit iyon ng lahat ng taong mahal niya para hindi na malungkot si Miyuki sa kwartong iyon ng ospital. Natuwa si Konami nang makita ang positibong pagbabago ni Yaika. Sa sandaling iyon, naalala ni Kazuhiko ang mga lumang alaala ng kanyang pamilya. Nakaramdam siya ng saya sa pag-iisip ng mga sandaling iyon. Habang bumibili ng grocery sina Toru at Yaika, biglang bumangga si Toru kay Aoi. Si Aoi ay dating miyembro din ng pamilya Sakuragi. Matapos malaman na si Toru na ngayon ang nag-aalaga kay Yaika, nabigla si Aoi dahil walang nagawa ang matandang Toru kundi ang lumaban. Sa sandaling iyon, binati ni Koki, ang anak ni Aoi, si Yaika at nagpakilala. Pagkatapos ay naging curious si Yaika tungkol sa relasyon ni Kazuhiko at Aoi. Matapos mabuntis ng asawa ni Aoi ay umalis na siya sa pamilya Sakuragi dahil may importante siyang dapat protektahan. Gayunpaman, napanatili pa rin nila ni Kazuhiko ang magandang relasyon. Maya-maya, may gagawin si Aoi at kailangan ng umalis. Bago umalis ay naantig siya sa sinsero na salita ni Yaika. Nangako siyang bibisitahin niya ang kanyang pamilya balang araw. Pagkatapos noon, hindi na siya nagdalawang isip na magkwento ng mga nakakahiyang kwento tungkol kay Toru. Pagbalik nila sa silid, sinabi ni Yaika kay Kazuhiko ang lahat ng nangyari. Gayunpaman, malinaw na nasasabi ni Toru kung ano ang iniisip ni Kazuhiko. Sa totoo lang, ang pag-alis ni Aoi sa pamilya Sakuragi ay nagdulot kay Toru ng kalungkutan dahil sila ay dating malapit na kasama. Laging inuuna ni Aoi ang ibabago ang kanyang sarili, bago pa man isipin ang kanyang mga pangangailangan. Napansin ni Konami na ang paraan ng pamumuhay ni Aoi ay malinaw na nakikita kay Toru ngayon. Ngunit natutuwa siya na si Toru mismo ay hindi ito napagtanto. Oras na para umuwi ang lahat. Nangako si Yaika sa kanyang ina na bibisita siya muli sa susunod na pagbabalik. Sa kanilang pag-uwi, ang dalawa sa kanila ay nagkataong may nakasalubong na kakaibang babae at isang kaawa-awang pusa. Mukhang matagal na siya hindi kumakain ang dalaga. Kaya ibinigay ni Yaika sa kanya ang lahat ng tinapay na mayroon siya. Napag-alaman na ang batang babae ay isang senior sa high school ngunit nakatakas sa bahay pagkatapos na pagalitin ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal, nakasalubong niya ang isang pusang gala. Ginastos ng mabait na babaeng ito ang lahat ng natitira niyang pera para lang makabili ng pagkain ng pusa. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagugutom. Pagkaraan ng ilang oras, nagpasya siyang umuwi. Ngunit hindi niya magawang iwanan ang maliit na pusa. Sa sandaling iyon, lumingon si Yaika kay Toru at sinabing gusto niyang alagaan ang pusa. Nangako siyang aalagaan ito ng maayos. Gustong malaman ni Toru ang totoo. Kaya ba talaga ni Yako ang pag-aalaga ng alagang hayop? Dahil hindi ito magiging madali para sa kanya. Ngunit determinado si Yaika. Naniniwala siyang maswerte silang natagpuan ang isa't isa, kaya't iniuwi ng dalawa ang pusa. Na-curious si Sugihara kung saan nanggaling ang pusa. Kinaumagahan, habang mahimbing na natutulog si Yaika, ginising siya ng gutom na pusa, na humihingi ng pagkain. Maya-maya, gumala ang pusa sa kwarto ni Kazuhiko at umupo sa harap ng pinto nito. Nakuha ng pusa ang kanyang atensyon at sinubukan siyang kaibiganin. At agad naman itong umalis. Sa kasamaang palad, ang pusa ay napunta sa loob ng ilang selyadong mga kahon nang hindi sinasadya. Iyon ang nagpaalala sa mga nakakaawa nitong alaala mula sa nakaraan. Sa kabutihang palad, narinig ni Yaika ang tunog na ginawa ng pusa, kaya matagumpay niya itong nailigtas. Naantig sina Toru at Sugihara sa kabaitan ni Yaika. Gayunpaman, ang pusa ay nagdulot ng kaguluhan para sa lahat, ngunit napunta ito kay Kazuhiko at nakiusap. Dahil dito, naalala niya ang mga katulad na alaala ng nakaraan. Ipinaalam sa kanila ni Kazuhiko na sa kasalukuyan, bumababa ang kalagayang pinansyal ng lahat. Gayunpaman, hindi alam ni Toru at Sugihara kung ano ang nangyari. Pero gusto ni Kazuhiko na seryoso silang makahanap ng maayos na trabaho para mapabuti ng lahat ang kanilang pananalapi. Gayunpaman, hindi dapat ibunyag ng grupo ni Toru ang pagkakakilanlan ng pamilya Sakuragi. Upang maiwasang makatawag pansin sa mga kalapit na gang, dinadala ni Toru si Yaika sa paaralan. Pero habang nasa daan, gusto ni Yaika na mag-isa dahil napansin niyang parang may problema si Toru. Sa bahay, pinag-usapan ni Sugihara at Toru ang kanilang mga plano sa trabaho. Sa pagkakataong ito, gusto nilang sumikat sa pamamagitan ng live streaming.
Gayunpaman, naisip ni Toru na mahaharap sila sa maraming problema sa kanilang kasalukuyang trabaho. Gayunpaman, nagpatuloy silang dalawa sa pagpaplano ng mga bagay-bagay, ngunit may ilang maliliit na pagtatalo sa pagitan nila. Sa huli, sa wakas ay nagsimulang kumilos si Toru. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng maskara para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Nagsimula ng bagong trabaho si Toru. Nagtrabaho silang dalawa ng husto. Sa huli, nagulat sila sa dami ng interaksyon ng mga manunood. Ngunit nakaramdam ng pag-aalala si Toru dahil natatakot siyang matuklasan ng iba. Sa kabutihang palad, pinangasiwaan ni Sugihara ang mga nakapaligid na detalye, kaya seryoso nilang natapos ang trabaho. Sa puntong ito, naging curious si Yaika sa kakaibang ugali ng lahat. Gayunpaman, nagkaroon ng pagbabago sa grupo ni Toru. Desidido ang lahat sa bagong misyon na ito. Pagkatapos ng mga video na na-upload ni Sugihara, positibong tumugon ng mga tao, at dahil dito ay naging popular ang mga video ng grupo ni Toru. Kahit si Konami ay nalaman ang tungkol sa kanila, na ikinagulat nila. Bagamat hindi pa rin alam ni Konami ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, nakaramdam siya ng pagkabigo nang ipahayag nilang hihinto sila sa pagsasahimpapawid. Para naman sa grupo ni Toru, sa pagkakataong ito, nakilala ang kanilang mga video sa mga bata sa elementarya. Nag-aalala sila na baka malaman ni Yaika. Biglang tinawag ni Kazuhiko ang dalawa sa silid, na naging dahilan para hindi mapalagay sina Toru at Sugihara. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sinuportahan sila ni Kazuhiko sa planong ito dahil naisip niya na ang pagsusuot ng maskara ay isang matalinong ideya. Hindi lang iyon, naisip ni Kazuhiko na dapat din nilang isama ang pagkanta. Nagulat ito kina Toru at Sugihara sa ganoong kahilingan. Sa huli, kailangan pa rin nilang sundin ang ibinigay na plano. Sa puntong ito, nakaramdam ng hindi komportable si Toru sa suot, ngunit kailangan niyang tanggapin ito kapag naghahanda na silang dalawa sa pag-record. Hindi nila inaasahan na magiging ganito sila kasikat, ngunit si Toru ay patuloy na nag-aalala tungkol sa kanilang mga pagkakakilanlan na malantad. Nang oras na upang suriin ang kanilang mga kasuotan, nagulat sila sa sitwasyon. Sa pagkakataong ito, pareho silang susuriin ang seksyon ng musika. Gayunpaman, ang parehong sitwasyon ay paulit-ulit, na naging dahilan upang hindi sila makapaniwala na ito ay totoo. Ngunit kinailangan pa ring manatiling determinado sina Toru at Sugihara na kumpletuhin ang misyon dahil wala sa kanila ang maaaring sumalungat sa utos ni Kazuhiko. Kinabukasan, opisyal na nagsagawa ng press conference ang grupo ni Toru, at ang opisyal na pangalan ng grupo ay Team Cherry. Ang kanilang layunin ay upang ipahayag ang kanilang mga aktibidad na may kaugnayan sa musika. Para naman kay Yaika, nalungkot siya dahil maraming araw na hindi dumarating si Toru para sunduin siya sa school. Ito pala ay dahil sa busy schedule ni Toru. Sila ay hindi inaasahang nakakuha ng isang malaking pagkakataon na lumago. Sa biyahe pa uwi, naisip ni Toru si Yaika. Sa kasamaang palad, nakaranas siya ng malubhang insidente sa eroplano. Pero panaginip lang pala ang lahat kanina. Pagkagising, nakita ni Toru si Yaika na kumakanta sa kabilang bahagi ng bahay. Nagulat siya sa cute na boses ni Yaika sa pagkanta. Sa pag-uwi ni Yaika mula sa paaralan, habang nakikipag-usap si Toru sa kanya, bigla niyang napansin ang kainahinalang kilos ng dalawang estranghero. Mukhang alam na rin nila ang tunay na pagkatao ni Toru. Pagbalik sa bahay, nakaramdam ng inis si Toru sa gawain ng pag-aalaga kay Yaika. Biglang lumapit kay Toru ang isang kakaibang binata. Ang kanyang pangalan ay Yanagi. Si Yanagi ay miyembro ng pamilya Kusakami. Sa sandaling iyon, hindi pinansin ni Toru si Yanagi, na ikinagalit ni Yanagi. Pagkatapos, nagsimulang magsalita si Yanagi ng ilang hindi kasiya siyang mga bagay. Ang kanyang layunin ay upang mawala ang galit ni Toru. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Yanagi, si Toru ay hindi nagpakita ng anumang emosyon, na lalong nagpagalit kay Yanagi. Ibang-iba na ngayon si Toru sa dati dahil marami na siyang nahawakang mayayabang na manggugulo. Kaya't si Toru ay walang kakulangan ng mga kaaway. Gayunpaman, nakaisip si Yanagi ng isang masamang plano. Kinabukasan, nakaramdam ng inggit si Sugihara kung gaano kalapit sina Toru at Yaika. Day off ngayon ni Toru, kaya sinamantala ni Sugihara ang pagkakataong ito para mapalapit kay Yaika mismo. Gayunpaman, ang kakaibang pag-uugali ni Sugihara ay nagpahiya kay Yaika. Maya-maya, sabay silang nanood ng sine. Sa sandaling iyon, habang nanonood ng pelikula, mas na-absorb si Sugihara kaysa kay Yaika. Ngunit nang banggitin ni Sugihara si Toru, biglang sumilay ang ngiti sa mukha ni Yaika. Nagulat ito kay Sugihara, na-realize niya ang closeness nila ni Toru. Kaya't tinanggap ni Sugihara ang katotohanan ito.
Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang sabihin sa kanya ang mga bagay na may kaugnayan kay Toru. Si Toru naman, kahit day off niya ay wala siyang ganang magpunta. Biglang may yumakap sa kanya mula sa likod. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Hojo. Siya ang malapit na kaibigan ni Toru. Si Hojo ay tumakbo kay Toru nang hindi inaasahan pagkatapos ng maraming taon. Nagulat siya sa laki ng pinagbago ni Toru. Dahil noon, malamig at nakakatakot ang ekspresyon ni Toru. Nagtataka si Hojo kung ang pagbabago ni Toru ay dahil sa kanyang bagong lugar ng trabaho. At ito ay totoo. Naisip ni Toru ang kanyang mga kaibigan at lalo na si Yaika. Bigla silang nakasalubong ng dalawang manggugulo sa isang kainan. Kaya binigyan sila ni Toru ng leksyon na ikinatakot nila at pinatakas sila. Sa puntong iyon, may aasikasuhin si Toru, kaya maaga siyang umalis. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik, ang grupo ni Yanagi ay nakatagpo sina Yaika at Konami. Nagsimula na silang magplano ng gulo sa kanila. Sa kalaunan, umuwi si Yaika, ngunit sa pagkakataong ito, sumama na rin si Hinata. Napag-alaman na habang nasa labas si Konami sa pamimili, nakasalubong niya si Hinata. Kaya sabay-sabay silang umuwi. Ngayon ang unang beses na nag-bake ng cake si Yaika. Gusto niyang ibigay ang cake na iyon kay Toru. Masayang nakiisa ang lahat para tumulong. Sa wakas, natapos din ang cake. Masayang nakatanggap si Hinata ng regalo mula kay Konami. Gustong ibigay ni Yaika ang cake kay Toru. Saktong oras, nabangga siya nito. Ngunit biglang nagkaroon ng apurahang negosyo si Toru at kinailangang umalis, na ikinalungkot ni Yaika at napabuntong hininga. Samantala, sa tabi ni Yanagi, pumunta sila sa lugar ng ibang tao para manggulo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Toru sa tamang oras, kaya natigilan sila sa gulat. Sa pagkakataong ito, si Yanagi ay tunay na natakot. Matagumpay na nailagay sila ni Toru sa kanilang lugar. Sa pagbabalik, nabangga ni Toru si Yuri. Siya ang underboss ng pamilya Momoyama. Gayunpaman, walang pakialam si Toru sa anumang sasabihin ni Yuri. Mabilis na umuwi si Toru. Pagdating niya ay agad siyang humingi ng tawad kay Yaika. Pero noon pa man, naghanda na siya ng cake na ibibigay sa kanya. Masayang tinanggap ni Toru ang regalo mula sa mga kamay ni Yaika. Nagulat siya nang marinig niyang ginawa niya ang lahat ng ito ng mag-isa. Naramdaman ni Toru na iyon ang pinakamasarap na cake na naranasan niya. Inihayag ni Yaika na nagdagdag siya ng mas maraming tsokolate kaysa karaniwan, sa paraang nagustuhan ito ni Toru. Taos-puso siyang nagpasalamat kay Yaika. Samantala, si Hinata naman ay palihim na nakasilip sa kanila mula sa malayo. Sa kasamaang palad, nadulas si Hinata at nahulog. Pero biglang sumulpot ang isang lalaking mukhang malamig. Nagawa niyang iligtas si Hinata sa tamang panahon. Sa huli, hindi pinayagan si Sugihara na kumain ng cake sa bahay. Kailangan niyang harapin ang dalawang manggugulo kanina bilang kapalit ni Toru. Sa kanyang pag-uwi mula sa paaralan, naalala ni Yaika ang kanyang kaarawan noong nakaraang taon kasama si Miss Konami. Malapit na pala ang birthday ni Yaika. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang tindahan ng cake sa tabi ng kalsada. Kaya nakiusap si Yaika kay Toru na bilhan siya ng cake. Maya-maya lang, tumakbo si Hojo papunta sa kanila mula sa malayo. Paulit-ulit niyang tinutokso si Toru na ikinainis naman ni Toru. Sa pagkakataong ito, napansin ni Hojo si Yaika. Nagulat siya na si Toru ang gumaganap bilang bodyguard ng anak ng amo. Naisip ni Hojo na ito ay isang bihirang sitwasyon. Unti-unti niyang nakilala si Yaika. Sa puntong ito, naging curious si Yaika tungkol sa relasyon ni Hojo at Toru. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pamamagitan ni Hojo, nalaman ni Yaika na sila ay matalik na magkaibigan mula noong high school. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Toru ng inis na ekspresyon. Ganun pa man, walang pakialam si Hojo. Maya-maya, kinailangan ni Toru na lumabas saglit, kaya umupo si Hojo at nakipag-chat kay Yaika. Ibinunyag ni Hojo na noon, hindi kailanman ngumiti si Toru. Palagi siyang nakasuot ng nakakatakot na ekspresyon. Kaya naman hindi maintindihan ni Hojo kung bakit, paano naging maamo si Toru. Siguro dahil sa napakagandang pagkikita nila ni Yaika. Noon lang, bumalik si Toru. Oras na para umuwi sila. Bago sila umalis, naging interesado si Hojo tungkol sa isang matandang kaibigan. Isang taong madalas makipag-away kay Toru. Ang kanyang pangalan ay Masaya. Kakalabas lang pala niya sa kulungan. Pag-uwi nila, tuwang-tuwa si Toru sa regalong inihanda ni Konami para kay Yaika. Hindi niya alam kung paano gaganapin ang birthday party ni Yaika. Dito rin pala siya nagdiwang noong nakaraang taon. Ngunit hindi yun alam ni Toru dahil dati siyang nanggugulo sa mga lansangan. Kaya bihira lang siya sa bahay.
Ngunit sa taong ito, si Toru ay naging tagapag-alaga ni Yaika. Kaya naman natuwa si Konami na maipagdiwang nila ito ng maayos. Alam niyang bihirang imbitahan ni Yaika ang mga kaibigan. At alam nilang dalawa ang dahilan kung bakit. Sa sandaling iyon, na-curious si Konami tungkol sa mga paghahanda ni Toru. Gayunpaman, para sa kanya, ang paghahanda para dito ay medyo mahirap. Dahil hindi alam ni Toru kung ano ang tunay na magpapasaya kay Yaika. Sa katunayan, kahit si Toru mismo ay hindi pa nakatanggap ng regalo sa kaarawan sa kanyang buhay. Gayunpaman, mabilis na nakaisip si Konami ng isang mungkahi para kay Toru. Kaya niyang magluto ng ulam mag-isa, dahil naniniwala si Konami na ang pagluluto ay isang gawa ng pagmamahal. Ito ang magiging pinakadakilang regalo sa lahat. Maya-maya, pumunta si Yaika sa park para maglaro, pero wala si Toru. Sa halip, naroon ang grupo ni Sugihara. Kaya habang papunta doon, si Yaika ay mukhang hindi masaya. Sa parke, nakilala niya ang isa pang kaibigan. Ang kanyang pangalan ay Sarah. Masyadong masayahin si Sarah to the point na na-overwhelm si Yaika. Samantala, sa panig ni Toru, siya ay nasa bahay na nagluluto kasama si Konami. Tinuturuan niya si Toru ng buong pagmamalasakit. Ngunit sa kasamaang palad, habang naghihiwa ng gulay si Toru, hindi niya sinasadyang naputol ang kanyang daliri. Bumuhos ng husto ang dugo mula sa daliri ni Toru pabalik sa tagiliran ni Yaika. Masaya silang dalawa na naglalaro. Ngunit medyo kakaiba pa rin ang naramdaman ni Yaika sa kanyang sobrang masigasig na kaibigan. Magkagayunman, nagbahagi ang dalawa ng masayang pagkakataong magkasama. Sa sandaling iyon, naantig si Sugihara dahil sa wakas ay nagkaroon na ng kaibigan si Yaika kay Toru. Kahit na nasugatan siya, sinusubukan pa rin ni Toru na tapusin ang ulam. Nagtaka si Konami kung bakit niya ginagawa iyon. Ngunit sa mga alaala ni Toru, ang tanging nasa isip niya ay pagkain. Para kay Toru, iyon ang pinakamahalagang bagay. Gusto niyang ibigay kay Yaika ang pinakamasarap na ulam na nagawa niya. Umuwi na ang grupo ni Yaika. Masaya siyang makita si Toru. Hinihintay niya si Yaika sa gate. Sa sandaling iyon, napansin niya ang sugat sa kamay ni Toru. Ngunit mabilis niya itong sinubukang itago. Maya-maya lang ay dumating na rin si Sera at ang kanyang ama. Bagong kapitbahay pala sila ng bahay ni Yaika. Biglang nagyakapan sina Yaika at Sera at tuwang-tuwa. Sa sandaling iyon, nagpakita rin si Kazuhiko. Malumanay na tinanong ni Yaika si Kazuhiko kung maaari niyang imbitahan si Sarah sa nalalapit niyang birthday party. Sa hindi inaasahang pagkakataon, malugod na pumayag si Kazuhiko. Birthday ni Yaika ngayon. Masayang dumating ang pamilya ni Sarah para magdiwang kasama siya. Nagulat ang lahat sa sigla ng ama ni Sarah. Si Sarah naman, nagulat siya sa dami ng tao sa bahay ni Yaika. Sa pagkakataong iyon, sabay silang naglaro at nag-explore. Dahil lahat ng bagay sa paligid nila ay mahalaga, kinabahan ng grupo ni Sugihara kaya sabay silang tumingin. Naubos ang lakas ni Yaika at Sarah sa grupo ni Sugihara. Sa sandaling iyon, naisip ni Yaika na ito ay isang mahiwagang pagtatagpo na pumupuno sa kanya at sa lahat ng tao sa paligid ng kaligayahan. Ang kaarawan ngayon ni Yaika ang naging pinaka hindi malilimutang araw. Pagkaalis ng lahat, biglang dinala ni Toru ang lutong bahay kay Yaika. Nagpasalamat siya at masayang tinikman ang pagkaing ginawa niya. Kasabay nito, naalala ni Toru ang kanyang mga nakaraang alaala kasama ang kanyang ina, na nakatulong sa kanya na maunawaan ang kahulugan ng kaligayahan. Pagkalabas ng kulungan, ipinagpatuloy ni Masaya ang kanyang masasamang gawain. Sa pagkakataong ito, gustong harapin ni Masaya si Toru. Ngunit sa ngayon, walang oras si Toru dahil abala siya sa pag-aalaga ng isang matamis na batang babae. Hindi makapaniwala si Masaya na totoo ito. Noon pala, si Masaya ay nabugbog ng husto ni Toru. Simula noon, gusto na siyang talunin ni Masaya. Biglang sumulpot sina Toru at Yaika sa likod. Nagulat ito kay Masaya. Gayunpaman, hindi pa rin nakikilala ni Toru ang taong nasa harapan niya. Naikinainis ni Masaya. Naisip niyang hindi dapat maging ganito si Toru. Noon lang, nagpakita rin si Hojo. Kaya pinakiusapan siya ni Toru na bantayan si Yaika. Ngunit agad na nakilala ni Hojo si Masaya. Nagdala siya ng mga lumang alaala kasama si Toru. Noon lang napagtanto ni Toru na si Masaya pala. Noong nasa high school silang tatlo, lahat sila ay mga individual na nakahiwalay. Nagulat si Hojo na kasama rin si Masaya sa isang gang. Sa sandaling iyon, ipinahayag ni Masaya na hinanap niya kung saan-saan si Toru upang makahiganti. Gayunpaman, ang kasalukuyang Toru ay isang ganap na kakaibang tao. Ayaw na niyang magpaapekto pa kay Masaya. Mabuti na lang at dumating ang amo ni Masaya sa oras para hilahin siya. Dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo sa pamilya Sakuragi.
Sa hapon, sinunod ni Sugihara ang utos ni Toru. Pumunta siya sa opisina ni Kuno at nakipagkita sa direktor. Ito ay lumabas na sinusubukan nilang bumuo ng isang kooperatiba na relasyon sa pagitan ng dalawang panig. Habang nag-uusap ang dalawa kay Kuno, napansin ni Sugihara na peke ang kontrata sa pagitan nila. Napagtanto niya na ang direktor kay Kuno ay naglalayon na gumawa ng pandaraya. Dahil dito ay nataranta ang direktor. Sinabi ng direktor na si Sugihara ay kopya lamang ni Toru. Ngunit mabilis na inasikaso ni Sugihara ang conman. Habang pabalik sa sasakyan, nairita si Sugihara sa sinabi ng direktor. Bigla niyang naalala ang nakaraan niya. Noon, si Sugihara ay isang maliit na magnanakaw. Sa isa sa kanyang pagnanakaw, sa kasamaang palad ay nasagasaan niya si Toru. Naisip ni Toru ang intensyon ni Sugihara. Kaya nataranta si Sugihara at tumakbo palayo. Ngunit dahil sa masamang ugali ni Sugihara, pinutol ng kanyang mga magulang ang kanilang relasyon sa kanya. Naiwan si Sugihara na mag-isa. Ngunit si Toru ang nagligtas sa kanyang buhay. Mula sa sandaling iyon, nagpa siya si Sugihara na sundan si Toru habang buhay. Tungkol naman sa makulimlim na direktor na iyon, ang nasa likod niya ay talagang si Yuri. Salamat sa kanya, natutunan ni Yuri ang maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Naging bagong estudyante si Sarah sa klase ni Yaika. Hinangaan ni Yaika ang talento ni Sarah sa pakikipagkaibigan. Pag-uwi niya, binisita ni Aoi ang pamilya ni Kazuhiko. Agad namang pinaglaruan ni Koki si Yaika. Sa sandaling iyon, napansin ni Toru na tila balisa si Aoi. Gayunpaman, pinatahimik ni Toru ang emosyon ni Aoi. Sa wakas, nagkaharap ang dalawa. Malumanay na binati ni Kazuhiko si Aoi, na labis na nagpakilos sa kanya. Humingi ng tawad si Aoi sa pagdating niya pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikita ang buhay ni Kazuhiko ngayon. Alam na ni Kazuhiko na mahihirapan si Aoi na sundin ang kanyang mga pagbabago. Napansin din ni Aoi ang positibong pagbabago ni Toru. Natuto siyang kontrolin ang kanyang galit. Tuwang-tuwa si Kazuhiko sa pagbabagong iyon. Kung ikukumpara sa nakaraan, si Toru ay naging mas mature. Mga 8 taon na ang nakalilipas, noong buntis si Miyuki, napakasaya ng relasyon nila ni Kazuhiko. Inabangan ng dalawa ang araw na isisilang ang kanilang anak. Nais ni Miyuki na maging mabait at malakas ang sanggol. Gayunpaman, patuloy na nagdudulot ng gulo si Toru. Madalas siyang nakikipag-away sa mga miyembro ng ibang mga gang. Kaya't araw-araw kailangang pag-alitan ni Aoi si Toru, na ikinairita ni Kazuhiko. Pero kabaligtaran ni Miyuki, pinahahalagahan niya ang lahat sa paligid niya dahil lahat sila ay bahagi ng taos-pusong pagsisikap ni Kazuhiko. Bumalik sa kasalukuyan, nagulat si Aoi sa laki ng paglaki ni Yaika dahil araw-araw ay tumatanda na siya. Nalaman din ni Aoi ang tungkol sa kasalukuyang kondisyon ng kalusugan ni Miyuki dahil nakilala niya si Konami sa ospital. Kaya pareho silang nalungkot dito. Inihayag ni Aoi na nang tingnan niya ang pamilya ni Kazuhiko, lagi niyang hinahangaan ang ideya ng pagkakaroon ng tunay na pamilya. Pinahahalagahan niya ang bawat miyembro ng pamilyang iyon. Nang mabuntis ang asawa ni Aoi, Sine ang pangalan niya. Ramdam ni Sine kung gaano kahalaga si Aoi, lalo na sa kanyang maliit na pamilya sa loob ng pamilya Sakuragi. Naantig si Aoi sa pagtanggap ni Sine sa kanyang nakaraan at sa pamilyang Sakuragi. Gayunpaman, sa kanilang susunod na misyon, sina Aoi at Toru ay nasa panganib. Si Aoi ay nagkaroon ng malubhang pinsala, na nagdulot ng labis na pag-aalala ni Sine, na buntis. Sa kasamaang palad, ang kanyang kondisyon sa kalusugan ay naging hindi matatag. Ang dahilan ay nakaramdam ng pagkabalisa si Sine sa maliliit na problema ni Aoi. Nagdulot ito ng kanyang pagkapagod. Kaya nagpa siya si Aoi na iwan ang pamilya Sakuragi para maprotektahan niya ang sarili niyang maliit na pamilya. Naisip ni Kazuhiko na ito ang tamang gawin ni Aoi. Naantig si Sine sa desisyon ni Aoi. Salamat sa pagpiling iyon, sa wakas ay natanto ni Aoi na ang isang bagay na talagang kailangan niyang protektahan ay ang kanyang pamilya. Sa huli, muling nagpasalamat si Aoi kay Kazuhiko. Sa sandaling iyon, hindi makapaniwala si Aoi na pinaglalaroan talaga ng kanyang anak si Yaika. Ito ay isang bagay na hindi madaling makamit. Hindi rin inaasahan ni Aoi na si Toru ang mag-aalaga kay Yaika. Dati kasi, bihira lang umuwi si Toru. Laging natatakpan ng mga sugat ang kanyang katawan. Nang iwan ni Aoi ang pamilya Sakuragi, naramdaman niya na parang tinalikuran niya ang kanyang responsibilidad kay Toru. Kaya laging may nararamdamang galit si Aoi. Pero simula ngayon, malamang hindi na niya iyon mararamdaman. Sa huli, masayang nagpaalam ang lahat. Sinabi ni Toru kay Yaika na nagkaroon siya ng isa pang bagong kaibigan.
Bumalik sa paaralan, pinanood ni Yaika ang lahat na naglalaro ng magkasama. Ngunit wala siyang mahanap na paraan para makasama sila, kaya bumalik siya sa kanyang pagguhit. Bigla niyang napansin na may nahihirapan sa likod niya. Ang pangalan ng babae ay Akashi. Salamat sa magiliw na pangangalaga at kabaitan ni Yaika, hiniling ni Akashi na maging kaibigan siya. Sa huli, masaya silang dalawa na nagpicture together. Masaya si Yaika sa mga pagkakataong ito, na nagdulot sa kanya ng labis na kagalakan. Dumating ang sumunod na araw. Na-curious si Toru at hindi maintindihan ang nangyayari. Pero nakita niyang mukhang excited si Yaika. Naisip ni Toru na may hinihintay siya sa panig ni Sugihara. May inihanda rin siyang lihim na plano para kay Toru. Gayunpaman, masyadong malakas ang pagsasalita ni Sugihara, na nakuha ang atensyon ni Toru sa grupo ni Sugihara. Sa puntong ito, walang ideya si Toru kung ano ang nangyayari sa lahat. Noon lang, kailangan ni Kazuhiko na makausap si Toru. Tinanong ni Toru si Kazuhiko tungkol kay Yaika. Sa pagkakataong ito, ang grupo naman ni Sugihara. Sinubukan nilang panatilihin ang distansya sa pagitan ni Toru at Yaika, na ikinainis ni Toru. Paalala ni Kazuhiko kay Toru habang inaalagaan niya si Yaika. Kailangan niyang maging maingat sa pakikitungo sa kanyang mga nasasakupan. Kailangan niyang maging banayad at mabait para makita ito ni Yaika. Palihim pala na ipinagdiwang ng lahat ang kaarawan ni Toru. Si Konami ay personal na naghanda ng maraming pagkain. Ang mga plano sa ngayon ay lahat ng mga ideya ni Yaika, at lahat ay nagtutulungan ng palihim. Dahil dito, labis na naantig si Toru. Sa pagkakataong iyon, binigyan ni Yaika si Toru ng drawing niya. Masaya ang grupo ni Sugihara dahil natapos nila ang misyon. Pagkatapos ay sinubukan ni Yaika ang paboritong ulam ni Toru. Noon lang, naglabas si Konami ng childhood gift ni Yaika. Ito ay meme, na nagpa-excite sa kanya. Regalo iyon ni Kazuhiko kay Yaika. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Toru pala talaga ang bumili ng meme. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi sinasadyang bumili si Toru ng isang piraso ng karne ng tupa sa halip, na nagpatawa sa buong pamilya. Naalala ni Konami ang alaala ng unang pagbisita ni Kazuhiko doon. Noon, ito ang unang beses na sumama siya kay Miyuki. Dahil ito ang unang pagkakataon, medyo nakaramdam ng kaba si Konami to the point na nabuhos niya ang inumin at umapaw ito. Sa pagkakataong ito, naalala ni Kazuhiko ang mga unang alaala niya nang makilala si Miyuki. Si Miyuki ay isang mabuting babae, kahit na siya ay isang estudyante lamang. Sinubukan niyang magtrabaho ng part-time sa isang flower shop. Sa oras na iyon, hindi niya sinasadyang nakabangga ang isang estranghero nang hindi inaasahan. Ang taong iyon ay si Kazuhiko. Nagkwentuhan silang dalawa tungkol sa mga bulaklak at halaman. Makalipas ang ilang araw, muling dumating si Kazuhiko sa tindahan. Sa pagkakataong ito, nagkusa si Miyuki na tanungin siya tungkol sa pag-aayos ng bulaklak. Gayunpaman, naramdaman niya na walang sapat na oras. Kaya ibinigay ni Miyuki kay Kazuhiko ang kanyang contact information. Nagplano silang dalawa na magkita kinabukasan sa meeting place. Nahihiya tuloy si Miyuki dahil sa sinabi ni Kazuhiko. Sa sandaling iyon, itinoon ni Miyuki ang kanyang atensyon. Nakita niya na si Kazuhiko ay isang magiliw na tao. Ngunit ang kakulitan ni Miyuki ang pinakakaibig-ibig sa kanya. Masaya at masayang usapan ang dalawa. Nang oras na ng kanilang pag-uwi ay nakalimutan ni Miyuki na magtanong tungkol sa pag-aayos ng bulaklak dahil masyado siyang nahuli sa kausap. Saglit na tumawa si Kazuhiko. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Miyuki ang kanyang contact information. Nangako silang dalawa na magkikita muli sa ibang pagkakataon. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, masaya si Konami na ang lahat ay nagkaroon ng pagkakataong magtipon. Dahil hindi pa nangyari ang mga ganoong sandali simula nang maaksidente si Miyuki. Iyon ang naging tunay na kagalakan ni Konami. Noong nakaraang taon si Toru ay naging abala sa maraming bagay. Ngunit sa taong ito, unti-unti niyang na-enjoy ang kanyang kaarawan. Nakaramdam ng saya si Toru dahil sa maliliit na kilos ni Yaika. Bigla niyang napagtanto na ang tagal na pala niyang naging babysitter. Napakaraming pinagdaanan ng lahat. Nakita muli ni Yaika ang kanyang ina pagkatapos ng maraming taon. Marami rin siyang naging bagong kaibigan. Sa sandaling iyon, na-curious si Yaika tungkol kay Toru. Naisip ni Toru na kailangan niyang magtrabaho ng higit pa sa taong ito. Marami pa siyang layunin na dapat makamit. Ang pinakamahalaga ay sinubukan ni Toru na huwag malungkot si Yaika, dahil gusto niya talaga ang ngiti ni Yaika. Ang kanyang ngiti ay nagpapasaya rin sa kanyang paligid. Kaya bilang babysitter ni Yaika, palaging sinusubukan ni Toru na pangitiin siya araw-araw. Kinabukasan, masayang pumunta si Yaika sa parke para makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Kahit pagod ang lahat,
lahat sila ay nakiisa para sa kapakanan ni Yaika. Dahil dito, relax ang lahat ngayon, lalo na dahil kay Toru. Kaya naman mas masaya pa si Yaika kaysa dati. Pag-uwi nila, ipinahayag ni Sugihara na nagustuhan niya ang panahon na si Toru ay isang babysitter. Dahil sa mga oras na iyon, siya ay talagang kumilos bilang isang tamang tao. Gayunpaman, ang komentong iyon ay nagpagalit kay Toru. Agad niyang binigyan ng mahinang hampas sa ulo si Sugihara. Sa sandaling iyon, nagtaka si Kazuhiko tungkol sa kanilang pagtatalo. Mabilis na ipinaliwanag ni Sugihara na papunta na si Toru para sunduin si Yaika, at nasasanay lang si Sugihara sa sitwasyon. Dahil madalang na umuwi si Toru sa mga sandaling iyon, hindi rin ito itinanggi ni Kazuhiko. Akala niya ay naging mas tao si Toru sa panig ni Yaika. Hinihintay niyang sunduin siya ni Toru. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakasalubong na kakaibang lalaki si Yaika. Kasabay nito, nakasalubong ni Toru ang dalawa pang estranghero na humaharang sa kanyang daraanan. Hindi niya alam kung sino ang mga iyon, ngunit sila naman ay malinaw na naalala kung paano sila tretuhin ni Toru noon. Sa sandaling iyon, kasama ni Yaika ang kakaibang lalaki. Nag-aalala siya kay Toru na kaharap ang masasamang tao. Sa kasamaang palad, napunta si Yaika sa panganib noon, kaya hindi sila mapapatawad ni Toru. Mabilis niyang inalagaan ang mga kontrabida na iyon bago palang magawa ni Toru ang isang bagay na talagang walang awa. Sa kabutihang palad, nagawa siyang pigilan ni Yaika sa oras. Sa huli, dinala ni Toru si Yaika sa ospital para sa pangangalaga. Taos-puso siyang humingi ng tawad kay Kazuhiko sa lahat ng nangyari. Sa sandaling iyon, ipinaalala ni Kazuhiko kay Toru ang kanyang susunod na aksyon. Una sa lahat, ang tungkulin ni Toru ay maging babysitter ni Yaika. Ang natitira ay hahawakan ng pamilya sa Kuragi. Dapat gawin ni Toru ang pinakagusto ni Yaika. At iyon ay ang makita si Toru pagkagising niya. Sa sandaling iyon, lumayo si Toru. Sa daan, napadaan siya kay Masaya. Nakuha nito ang atensyon ni Masaya. Hindi siya nagdalawang isip na atakihin si Toru. Gayunpaman, walang pakialam si Toru sa nangyari. Naikinagulat ni Masaya. Nagpatuloy siya sa paghabol kay Toru, ngunit hindi pa rin siya pinansin ni Toru at nagpatuloy sa paglalakad. Sa bahay, nalaman na ni Sugihara ang mga pagkakakilanlan ng mga umatake kay Yaika. Ayon kay Kazuhiko, hanggang na iyon ay natalo ni Toru 10 taon na ang nakakaraan. Kaya bumalik sila para maghiganti. Gayunpaman, nakapasok na si Toru sa kanilang teritoryo. Walang humpay ang pag-atake niya sa kanila. Sa sandaling iyon, pinagmasdan ni Yuri ang lahat mula sa itaas. Buti na lang at dumating si Kazuhiko saktong pigilan si Toru, pinagalitan siya ni Kazuhiko. Ang kasalukuyang misyon ni Toru ay ang makatabi ni Yaika. Galit na galit si Kazuhiko dahil hindi siya pinakinggan ni Toru. Ngunit naisip ni Toru na hindi siya nagbago. Si Toru ay demonyo pa rin ng pamilya sa Kuragi. Gayunpaman, agad namang itinanggi iyon ni Kazuhiko. Binigyang diin niya na sa ngayon, si Toru ay isang taong responsable sa pangangalaga sa iba. Iniwan nitong ganap na nakatulala si Toru. Sa sandaling iyon, nagising si Yaika. Napaluha siya nang makita si Toru. Mabilis na humingi ng paumanhin si Toru kay Yaika dahil hinayaan siyang dumaan sa ganoong nakakatakot na karanasan. Sa pagkakataong ito, dahan-daang bumagsak si Toru sa lupa. Marahil ay sa wakas ay nailabas na niya ang lahat ng kanyang tensyon. Kinabukasan, kahit ilang araw na walang pasok si Yaika sa paaralan, masigasig pa rin niyang tinapos ang lahat ng takdang aralin sa kanya. Ngayon, buong araw si Toru kasama si Yaika. Na-curious si Toru kung anong mga aktibidad ang gustong gawin ni Yaika. Sa sandaling iyon, gusto niyang pumunta sa pagdiriwang ng paputok. Ngunit sa kasamaang palad, natapos na ang pagdiriwang. Sa hindi inaasahan, nagpa siya si Toru na magayos ng isa. Natuwa talaga si Yaika. Gayunpaman, hindi gagawin ni Toru na isang engranding pagdiriwang, ngunit aanyayahan niya ang mga kaibigan at lahat na sumali. Sa huli, naging masaya si Yaika kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang lahat ay gumugol ng maraming oras na magkasama. Maya-maya, nakatulog na silang lahat. Kinaumagahan, nataranta si Sugihara nang makita ang isang mensahe mula kay Toru. Aalis na sana si Toru. Nalaman din ito ni Kazuhiko. Taos-pusong nakiusap si Toru kay Kazuhiko na gusto niyang iwan ang pamilya sa Kuragi bago mawala ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanya. Sinubukan siyang pigilan ni Kazuhiko, ngunit mabilis na lumayo si Toru. Sa sandaling iyon, nalaman ni Yaika ang katotohanan. Nagpakita siya ng malungkot na ekspresyon. Kahit si Sugihara ay hindi naiintindihan ang ginagawa ni Toru. Para naman kay Toru, nag-iisa siya sa isang mapanglao na lugar.
Naalala ni Toru ang sinabi ni Kazuhiko bago siya umalis. Pinayuhan ni Kazuhiko si Toru na gawin ang tunay niyang gusto. Ngunit sinabi niya sa kanya na huwag piliin ang maling landas. Samantala, excited si Yuri sa sitwasyon ng pamilya Sakuragi. Sa bahay, napansin ni Sugihara si Yaika na mukhang malungkot. Hindi niya kayang makita siyang ganoon. Kaya nagpa siya si Sugihara na hanapin si Toru. Sa pagkakataong ito, gustong sumali rin ni Yaika. Nag-alinlangan si Sugihara dahil nag-aalala ito sa kanya. Sa huli, nagpa siya ang dalawa na kumilos. Sa sandaling iyon, papalapit si Yuri kay Toru. Napagtanto niya na naroon pa rin ang tunay na pagkatao ni Toru. Nais ni Yuri na bumuo ng isang gang kasama si Toru. Gusto niyang gamitin si Toru para magawa ni Yuri ang sarili niyang masasamang gawain. Sa pagkakataong ito, naisip ni Toru na baka si Yuri ang nasa likod ng lahat. Ngunit walang magawa si Toru para pigilan siya. Dumating ang gabi. Nagkataon, sina Toru at Aoi ay nagkasalubong. Gayunpaman, napagtanto ni Aoi na may masamang nangyari kay Toru. Ngunit pinayuhan siya ni Aoi na piliin kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Sa sandaling iyon, tumakbo si Yaika mula sa malayo. Masyado siyang emosyonal kaya niyakap niya agad si Toru. Sumunod naman si Sugihara. Nagalit siya sa ginawa ni Toru. Hindi mapakali si Sugihara, kaya sinabi niya ang lahat ng nasa isip niya. Dahil si Toru ay isang taong palaging iginagalang ni Sugihara, umaasa siyang hindi gagawin ni Toru ang mga bagay tulad ng ginawa niya noon. Sa sandaling iyon, napaluha si Sugihara. Sa wakas natapos din ang lahat. Kinabukasan, nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Toru at Sugihara, na ikinagalit ni Kazuhiko. Sa sandaling iyon, nagpakita rin si Aoi. Siya mismo ay naiinis sa sobrang ingay nilang lahat. Ngunit nakita ni Aoi na si Sugihara ay isang mabait na tao. Alam niyang maraming pinagdaanan si Sugihara nitong mga nakaraang araw dahil ang matandang na si Toru ay laging nagpapaalala sa mga tao. Sa sandaling iyon, nagtanong si Aoi tungkol kay Yaika. Alam niyang natakot si Yaika matapos siyang salakayin. Ngunit sa kabilang banda, alam ni Yaika na labis na nag-aalala si Toru sa kanya dahil pagdating nila sa ospital, napaluha si Toru. Nagsama-sama ang lahat para asarin si Toru, na nagpagulong-gulo sa kanya at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nakiusap si Yaika kay Kazuhiko na pahintulot na bisitahin ang bahay ni Aoi. Sumang-ayon si Kazuhiko, ngunit sa kondisyon lamang na si Toru ay kailangang sumama sa kanya. Kinabukasan, pareho silang nagpakita tulad ng ipinangako. Tuwang-tuwa si Koki nang makita si Yaika. Magiliw din silang tinanggap ni Senei. Namangha siya sa cuteness ni Yaika. Tapos, nagulat si Yaika sa cute nung cake. Espesyal na inihanda ni Senei ang cake dahil alam niyang mahilig sa pusa si Yaika. Sa sandaling iyon, sinimulan ni Koki ang panunukso kay Yaika, na ikinagalit ni Aoi nang hindi inaasahan. Kaya naman nag-ingay silang dalawa dahilan para magising si Hinata at umiyak. Sa pagkakataong iyon, dahan-daang lumapit si Yaika kay Hina. Gayunpaman, mukhang nagustuhan ni Hina si Yaika. Kaya naman nang tumabi sa kanya si Yaika ay agad na kumalma si Hina at muling ngumiti dahil akala niya ay mabait at magiliw na kapatid si Yaika. Si Yaika naman, talagang inaabangan niya ang paglaki ni Hina. Sigurado silang dalawa na magiging masaya silang maglalaro ng magkasama. Nagulat ang mga bata kung gaano kalapit sina Toru at Aoi. Sa sandaling iyon, ipinahayag ni Senei na parang bumabalik ang mga bagay sa dati. Noon kasi, sobrang close silang dalawa. Biglang ipinakita ni Aoi sa lahat ang ilang mga lumang larawang alaala. Noon ay nakita ni Yaika ang kanyang larawan noong bata pa siya na natutulog sa tabi ni Toru. Naalala ni Aoi ang oras na iyon. Ito ay nang umuwi si Toru na puno ng mga pinsala matapos makipag-away sa isang tao. Noong panahong iyon, pinagbawalan ni Kazuhiko si Toru na lumabas ng bahay. Ngayon, naalala na rin ni Toru ang sandaling iyon. Siya ay labis na nasugatan kaya't naubos ni Konami ang lahat ng kanyang mga gamit sa pangunang lunas. Noong araw na iyon, hindi pinayagang lumabas si Toru, kaya nainip siya dahil lumabas na ang iba. Noon lang, nakita niyang nagising si Baby Yaika. Masayang naglalaro silang dalawa. Pagsapit ng hapon, nakatulog si Yaika sa kandangga ni Toru. Naalala niya ang mga sinabi sa kanya ni Miyuki noon. Pagbabalik sa kasalukuyan, pauwi na silang dalawa. Noon lang, nakita ni Yaika ang isang flower shop, kaya nagpasya sila ni Toru na pumasok sa loob. Nais ni Yaika na bumili ng mga bulaklak upang ibigay sa kanyang ina. Matapos makipag-usap sa mga tauhan, nagulat sila nang malaman na ang bulaklak ay nagtataglay din ng mga alaala para kay Toru. Noon, araw-araw itong inaalagaan ni Toru at ng kanyang ina. Sa huli, nagpasya silang bilhin ang bulaklak na iyon.
Kinabukasan, dinala ni Tora ang bulaklak para bisitahin ang kanyang ina. Ang kanyang libingan ay laging puno ng mga sariwang bulaklak dahil mahal niya ito noong siya ay nabubuhay pa. Ang dahilan ay ang kanilang cuteness at kagandahan. Bukod dito, ang bawat bulaklak ay nagdadala ng sarili nitong espesyal na kahulugan. Ang mga kahulugang ito ay nakasalalay sa pananaw ng bawat tao habang lumalaki at tumatanda ang mga tao. Ibinahagi ni Toro ang kanyang mga saloobin sa kanyang ina. Hindi niya akalain na balang araw ay makakapag-alaga siya ng ibang tao mula sa isang taong walang ingat na katulad niya. Sa wakas ay naging mas mabuting tao na siya. Sa pamamagitan ni Yaika, napagtanto ni Toro ang maraming bagay. Ngayon ay tututukan niya ang sarili niyang kaligayahan at ang kaligayahan ng lahat ng tao sa paligid niya, lalo na si Yaika. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.